Hinahamon na kita, Meralco. Pwede ka nang mag-brown out anytime. Hindi na ako matatakot sa'yo. Hindi na matatakot yung mga isda natin. Eto na. I'm here. Good evening sa lahat. Ginabi tayo. May dala-dala nga pala tayong isang kahon. Isang kahon mula sa DJI. Ano nga ba tong kahon na to? Tara, i-unbox natin mga kaisda. Ayun, grabe. Pawis na naman tayo. Ang init at ang bigat din pala ng box na to, ah. Hindi rin pala to basta-basta. May kabigatan siya. Siguro nasa ano to? Nasa 10 kilo. 10 to 12 kilos. So, yan, baksan natin. Ano nga bang nasa loob nitong mahiwagang box na to from DJI? Yan. Wow, ganda. Siyempre, may styro. Styro pang protect. May manual na hindi binabasa. Tapos ito na yung unit. Bumungad agad yung unit natin, no? Isa lang naman itong, yung mabigat, ha? Mahirap dukutin. May kabigatan. Ayan. Isa lang naman itong power station mula sa DJI. Alright. Yan. Tapos meron ditong, ayun, socket. Tapos wire. Charger to. AC charger to. AC charger. Tapos meron pa uling adapter. Tapos yun lang. Wala na. Yun lang ang laman niya. Ayun, bali ito lang yung kasama niya inside the box. Yung wire, saka yung mga adapter, pansaksak. Tatluhan na medyo pa-triangle. Ayan. Wala siyang pang-connect sa solar. So, kailangan pa natin bumili ng pang-connect pang solar. So, ito na siya. Ayan, ganda. Kinis, oh. Grabe. Kinis. Kaya naman yung bigat niya. Nasa 10 to 12 kilos. Ipinapakilala ko nga pala sa inyo mga kaisda itong DJI 1000 Mini. Isa itong power station. Bumili tayo nito para meron tayong gamitin kung sakaling abutin yung lugar natin ng rotational brownout. At kung hindi naman, magagamit natin to para makatipid tayo sa kuryente. So ito na nga mga kaisda yung ating power station mula sa DJI. Syempre, isa itong 1000 watts na power station. Gagamitin natin to dito sa ating munting fish room para makatipid naman tayo ng kuryente kahit paano. Para hindi na tayo naaaway ni Mrs. pag tinotopak siya minsan, di ba? Ganon din ba yung mga asawa nyo o ako lang ang naka-experience? Pero tingin ko ganon din eh. Aminin! So eto na, silipin na natin kung anong meron dito sa power station na to. Siyempre meron siya ditong USB wire na hihilain mo lang hahaba. Tapos pag gusto mong ibalik, ayun, pusa siyang babalik. Tapos meron siyang mga USB, ayan, dalawang port ng USB, tapos Type-C. Tapos meron ditong nakaabang na sasaksakan. Kung sakaling gusto mong mag-solar panel, dito isasaksak. Bibili ka lang ng pang-connect dito kasi wala siyang kasama. Dito naman ilalagay yung saksakan, pang-charge sa kanya. Pinasaksak sa mga outlet ng ating mga bahay. So, dito isasaksak. Tapos dito, meron siyang dalawang saksakan, AC. Tapos dito meron siyang mini flashlight. Tapos i-on na natin. I-on, dito yung power niya. Ayun, tumunog. Parang tunog ng mga DJI drone, no? So, meron siyang 56% na battery. So, pwede na natin itong gamitin. Subukan natin i-charge yung ating cellphone. Ayan. Gamit itong USB na hinihila na to. Ayan. Charge natin kung gagana. At ayun na nga, gumana. 61% charging. Ayos. Meron na tayong pang emergency. So, hinahamon na kita, Meralco. Pwede ka nang mag-brown out anytime. Hindi na ako matatakot sa'yo. Hindi na matatakot yung mga isda natin kasi meron na tayong power station from DJI. Ayun, meron tayo ditong followers na nagtatanong bakit daw bumili ko ng power station. Pwede naman daw tayong bumili ng mga pump na chargeable, yung kapag walang kuryente gagana pa rin yung pump. Okay naman yun, yung suggestion na yun. Inisip ko rin yun. Bibili na nga sana ako, nag-check out na ako pero kinancel ko kalaunan kasi nga na-research ko na hindi rin siya tatagal. Hindi siya tatagal ng mga ilang oras. Siguro mga ano lang. Mahaba na siguro yung 3 hours, 2 hours, 4 hours, ganun. Pero hindi pa rin sasapat eh.
So minabuti kung ito na lang yung bilhin instead of mga rechargeable na mga pump kasi ito maraming purpose. Pwede nating ilagay dito yung lahat ng air pump natin sa aquarium, yung mga submersible pump, air compressor, pwede natin ilagay na dito. Isaksak lang natin, pwede na. At sigurado pang tatagal kasi 1,000 watts to. At malaking battery nito, matagal siyang maubos. So, tatagal siya. Speaking of tatagal, bali i-drain muna natin tong battery na to, nasa 56% pa. Kailangan muna natin tong i-10%, tapos i-charge natin ng 100%. Pagkatapos ng 100%, babalik tayo, gagawa ulit tayo ng video. Iti-testing natin tong mga gamit natin dito sa fish room, itong mga ilaw, air pump, air compressor, mga submersible pump, ano pa bang gamit natin dito? Ayun, yung UV light, yan. Lahat yun, isasaksak natin dito tapos titignan natin kung ilang oras siya tatagal. Kaya stay tuned sa next video. Gagawa natin ng video to para malaman ng mga ka-isda natin kung okay ba yung power station sa fish room o hindi okay. So, see you sa next vlog mga ka-isda. Maraming salamat. Shoutout sa lahat ng followers natin, lalo na yung mga nagla-like, nagpa-follow at nag-share ng ating mga video. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Alam niyo na kung sino kayo. Maraming salamat. Saka sa mga umu-order, patuloy na umu-order sa ating Shopee at TikTok shop. Maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyong lahat. Peace out!